Nakatanggap din daw ng mali-malitang pera sa flood control scandal sina Senator Erwin Tulfo at Tito Soto. Pati raw mga taga-International Criminal Court, meron din daw. Pumalag naman dyan ng mga senador na tinawag na iligal ang pagdinig. Nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Tinuloy pa rin ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano ang sarili nilang flood control investigation sa kanilang Blue Ribbon Subcommittee. Dito humarap ang 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico at ilan pang personalidad ang kanilang pinangalanan na nakatanggap umano ng mali-malitang pera sa kanila. Kabilang na si Senator Tito Soto. Nagulat ako dito po sa letter E42 nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Pwede nyo bang i-verify? Totoo po to at ay kwento nyo yung circumstance. Yes, Your Honor. Advance team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. Ayon pa sa ex-Marines, tig 40 hanggang 70 million pesos daw ang idineliver nila kay Soto noong 2024 bago ang kampanya sa eleksyon. At iniabot daw nila ito sa isang mark na dating aide raw ng senador. Paanong dineliver nyo? Pera? Pera po. Alam mo magkano? Large po, malaki. Large? Ang large usually ang laman ay... 40 to 70 po. So ilan ang dineliver? 40 to 70 po yung... So isang laman. maleta lang? 5 po, 5. 5 maleta na tig Opo. 40? Yes, Your Honor. Yeah. Bukod kay Soto, kasama na rin daw sa nakatanggap ng mali-malitang pera si Senator Erwin Tulfo. Nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Pero itinanggi kaagad yan ni Tulfo at Soto. Sa isang pahayag, napa-OMG na lang si Soto. Hindi raw siya senador noong 2022 hanggang 2025. At yung binanggit na mark ay namatay na raw noon pang 2015. Hirit tuloy ni Soto, ano ba? Banat naman ni Senator Erwin, kasinungalingan at ang gulo raw ng salaysay ng mga umano'y bagman. Definitely, it's a lie, a blatant lie. Kasi nga, hindi na masagot anong purpose pa. Saan nang galing yung sinasabi nila 1, 2, 3, 4, 5, whatever the maleta is. Kung sabihin nila, di ba, flood control, supposedly, flood control hearing daw yun. Eh wala naman akong flood control, balik-balik tayo nila. Tingnan nila yung GAA from 2022 hanggang 25, wala ako. Tingin pa ni Tulfo, illegal ang hearing ni Cayetano. It's a sham hearing. Hindi naman recorded yun dahil illegal, di ba? Sa gitna naman ng hearing, lumutang ang naunang affidavit ng 18 witnesses kung saan idinawit din nila sa mga nakatanggap ng mali-malitang pera sina Senator Loren Legarda at Mark Villar na nooy DPWH Secretary. Pero hindi nabanggit sa pagdinig ngayon sina Villar at Legarda na bahagi ng majority block ni Cayetano. Nang tanungin dyan si Senator Alan, sa original affidavit ng mga dating sundalo, nandun din si Senator Loren daw at saka yung magkapatid na Villars. Ngayon ko lang nakita yung affidavit. I have not read, etc. But that's the problem with the Tulfos. Sasabihin nila, humarap ka, etc. Di sana humarap siya kanina. Di ba? Yung 18, harapin niya sa susunod na hearing. Bakit ako magtatanong nun? Hindi ko naman nabasa yung unang affidavit. kasama rin sa mga muling nabanggit na pinagdalhan umano ng maleta sina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pero dati na itong nabanggit at itinanggi na rin yan ni na PBBM at Romualdez. Naungkat din ang sinabi nila noon na pati mga kinatawan ng International Criminal Court nakatanggap din daw ng maleta nung dumating sila sa Pilipinas noong 2023. Nag-advise po si boss, magpapalit kami ng piso to dollar na 2 maleta doon sa Makati po. Bibili kayo ng US dollar? Yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Per Bank Makati, Salcedo Village po. Dalawang maleta worth of 50 to 60 M po ang laman. Nung paghatid namin doon sa closed door meeting po kasi yun sa Dusitani, si Senator Trillanes po yung sumalubong sa mga foreigner. Pati si dating Senador Antonio Trillanes nakatanggap nga rin daw ng paper bag at maleta sa headquarters ng Magdalo sa Quezon City 2 linggo bago dumating ang mga taga-ICC. Yung una ko pong dineliver doon, paper bag na malaki, siguro nasa 5 to 10 M yung laman ng deposit. Ako rin po mismo yung nagbuhat, no? And then pangalawa? Tapos yung pangalawa po, 6 na po na maleta. Pero itinanggihan ni Trillanes. Hindi po totoo yan. Talagang
absurd yan, ano? Hindi mo maisip kung paano gagawin yan. Wala po akong tinanggap na pera mula kay Saldico para sa ICC. Dahil dyan, muli raw niyang irereklamo ng cyber libel ang 18 witnesses. Isasama na rin daw niya sina Senator Cayetano at Marcoleta. Isasama ko na pati si Marcoleta at si Alan Cayetano dun sa libel case na ipafile ko. Kasi hindi naman legitimate na na hearing, kaya liable din sila. Ang NBI naman, nakakuha ng impormasyon mula sa kaanak ng isa sa sinasabing 18 bagmen. Nakatanggap daw ng tigli 5 milyong pisong suhol ng mga sundalo para mag-testify bilang bagman ni Ko. Pero may hamon dyan si Cayetano. Director Matibag, total mahilig kayong NBI pumunta dito sa Senado na walang imbitasyon. Ngayon kayong pumunta, iniimbitahan ko kayo ngayon. Sagot naman dyan ni Matibag, hihintayin niya ang sabihin ng Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.